Magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber no mga friend. Pag-usapan no natin tong gaano katapang si Digong at mamaya magbibigay ako ng reaction. Magaling nga tayo abogado ni ni Digong. Sino ba to? Si Kaufman, ha? Rico Roa Duterte. Kumpiyansa ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na mapapawalang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong murder as a crime against humanity na kinakarap niya sa International Criminal Magaling tong abogado ni Duterte. Kumpiyansa raw siya manapanalo. Court. At mula sa the Netherlands, saksilan si Maris Umali. Maris? Yes, Pia, kaalis-alis lamang ni Vice President Sara Duterte mula rito sa Scheveningen Prison kung saan binisita nga niya ang kanyang ama bago mag alas 2 ng hapon dito nang siya'y dumating. So more or less nasa mahigit isang oras din yung kanyang pagbisita sa kanyang ama at sinabi nga niya na maayos ang lagay ng kanyang ama. Nasa hospital part daw ng detention facility nananatili ang kanyang ama para laging mamomonitor yung kanyang kondisyon. At sinabi naman daw ng kanyang ama na mabuti ang kanyang sitwasyon sa loob. Katunayan, para raw hotel yung kanyang tinutuluyan sa loob ng detention facility na ito. Ang tanging kaibahan lang daw ay hindi siya makalaya o hindi siya makalabas. Very comfortable, control yung temperature sa loob at nakakakain din daw siya ng kanin. In high spirit nga ang dating Pangulo sa loob ng detention facility dahil ayon kay Vice President Sara Duterte, ang katunayan daw dyan ay na-charm niya yung mga tao sa loob ng detention facility. So the usual Pwede. Ito ang mga Pilipino na charm niya, di ba? May baka former President Duterte kung paano siya sa mga tao, na-charm din daw niya yung mga tao sa loob. At sinabi rin ng Vice President na pwede raw charming si Digong kung gano'n Pati doon, nakakapang-charm siya palang magpadala ng sulat sa detainees, gaya na rin ng kanyang ama na nakatanggap ng sulat mula sa isang Dutch couple at doon nga ay pinaparating nila doon sa sulat na yon yung kwento rin ng isang saint na taga dito sa Netherlands at nakulong din daw dito sa detention facility na ito kung saan pareho daw yung sitwasyon na nakaranas daw ng injustice. So sa ngayon, ang sinabi raw sa kanya ng kanyang ama, nakulong daw na isang saint. Nakaranas daw ng injustice. Tangin, ano ba yan? Ay pinauuwi na siya. Pero sabi niya ay inaayos pa raw niya. Bago siya umuwi sa Pilipinas ay gusto niyang ayusin muna ang kanilang defense team. At sa ngayon daw ay bukod sa British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman na itinalaga ng kampo ni Duterte na maging counsel niya, ay meron na raw iba pang kinakausap ng mga abogado itong si Vice President Sara Duterte. Katunayan, yung isa sa mga ito ay darating daw dito sa The Hague. At oras daw na maayos ang defense team na ito sa ICC ay magwi-withdraw raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil ang nais daw ng pamilya Duterte ay ang kukunin nilang mga abogado sa kanyang defense team ay yung mga may karanasan sa ICC. Umaasa siyang ma-acquit sa kinaharap na reklamo ang dating Pangulo. You're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Magpa-file daw sila ng mga Tama na yan. Magbigay na ako tayo ng reaction dyan. Confident yung abogado ni Duterte na ma-acquit. No? Alam nyo? Itong mga abogado, sa totoo lang, no? Ewan ko. Bahala na ang Panginoon dito sa mga to, no? Ma-acquit. Bagay, ganyan talaga abogado, di ba? Kinuha mo yung serbisyo ko. Hindi man tayo abogado. Defense lawyer nga, di ba? Ang patuan, may defense lawyer din di ba? Na-acquit ba? Yun. Life imprisonment sila. Di ba?
talagang kung minsan, ang batas, para sa may pera lang yata kung minsan, maiisip mo, no, mga friend. Kung, paano mo ma-acquit ito? Teka, ito. Paano mo ma-acquit itong taong ganito? President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. If I do not interdict now, at kung matakot lang ako ng demanda yung ICC na yung na yan, well, I will rot in jail. And so, that is my contribution to you. To protect your... Tapang talaga ni Digong, no? I am Rodrigo Roa Duterte. I was born in... ngayon, noon, ganito siya tapang ko, ano? To protect your sons and daughters. Look at the crime rate of Manila before I became a president. Tignan mo. Who? Rape dito, rape doon. Pasok dito. Nung naging presidente ka, sa totoo lang, patay dito, patay doon, puro patay, puro patay, puro patay. No? Yun ang alam ko, Ewan ko sa inyo. Rape, rape, rape. Yung mga nag-ano naman ng panahon na yun, nung wala pa ito, nakakasuhan naman sila, Pero nung siya pumasok, wala na hatos, wala nang kaso, patay na lang ng patay, di ba? To, at least ngayon, namamatay yung mga gago, pasensya kayo. Ginusto ninyo yan, Human rights. You know, you want me, bring me to fine International Criminal Court? Gladly. Gladly. And if they say that I'd go to jail, I'll rot in jail. Wala kayong problema. For the things that I have said, ordered, and done, I am willing to put my neck dito sa mga bagay. Baka balang araw, itong ICC na itong magbugok na to, if they decide to hang me, I would be very glad to go. And ako pa ang maglagay sa anong tawag nito. Tubig. Sabi nila, Tapag ni Digong, no? I am Rodrigo Roa Duterte. Tapang talaga, tingin mo. prosecute ako sa International Court of International Criminal Court. O di sige. No. So, ano man gusto ninyo? You hang me? Good. Good. You firing squad? Mas mabuti. Good. Kaya maging Rizal rin ako. Rizal pa, napili talaga. Tibay mo talaga, Diggs. Ibang kalasi ka. Si Rizal, na-firing squad dahil sa pagmamalasakit sa bayan. Ikaw naman sa pagmamalasakit sa inchik ka mapapiring squad ka sa pagmamalasakit mo sa inchik. You feed me to the shark. Sa crocodile. Kumakain mo rin ako ng pating. So, tabla-tabla lang. Payback time. I'm asking the ICC to... Saan ka nakakita ng presidenteng ganito magdadaldal? Singa! Nilalahat ko na yung mga naging presidente ng Pilipinas. Pati na si Erap. Hindi ko ganito magdadaldal. Oo. Tuloy. Hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Warrant of arrest. Yan na. Inaresto na. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga, show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi
ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Talino I talaga. think this is something to do with the law and order law. Compare na. At sinasabi ko naman sa mga polis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. Yun na nga, managot ka na. For all the whatever happened in the past. Ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko, I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. Masarap na siya. Ewan ko no mga friend, kung paano lulusot ito si Digong nung kanyang napakagaling na abogado. Mahalo yan ha. Ito. Kung saan pa kinuwang lupalop yan. Oh. Ha? Sa korte ho kasi yan eh. Talo ka man o panalo yung abogado, yung nag-abogado sa'yo, bayad ka pa rin. Kasi meron nga akong tinatawag na acceptance fee. Oh, kung mga ganyan ho klase, milyon na ho usapan dyan. Oh, matalo man yan, nagbayad ka na, di ba? Dinipensa kanya hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Sa kanyang sabi niya, kaya kanyang ilusot maa-acquit yun ang sabi, di bayad ka. Sa kanya, maa-acquit. Paano doon sa judge? Di ba? Oh. Not unless na baka pwedeng parang style mani. Halos pinagmumura nito yung mga taga-ICC. Oh, yung mga trolls pa niyan. Tinitira yung mga taga-ICC. Oh. Mantakin mo yung ulo nung judge na babae. Nilagay yung ulo ni doon. Pinalit yung mukha ni General Torre. Yung tawa ko, nakita ko Oh, hindi ko lang na-save Oh. Pinalitan ng mukha ni General Torre yung mukha ng judge na babae. Oo, yung puti ang buhok. Oo, talaga magagaling tong mga troll ni Digong Oo. No? At saka ito, hindi porke abogado rin makakalaban niya. At saka yun nga, ang sabi nga nung prosecution lawyer ng mga na Pilipino, ang pinakamabigat na ebidensya ni Digong, si Digong mismo. Dahil inaamin niya na lahat Di ba? Na siya ang nag-utos. Sagot niya, yung mga pulis. Sige. Barilin niyo sa ulo. Di ba? Pati yung ICC, sasabit daw niya sa puno punta kayo rito. Inumura niya. Paano mananalo yan, Aber? Kopman. Pero kikita ka rin dyan. Eto, yung mga abogado ng mga napinsala ni Digong, si Attorney Conti, Duterte can only return to the Philippines after conviction, serving time, Umaasa rin sila na makukumbik si Digong, yung mga abogado na yan. Eto namang isa, abogado nito si Digong, na kinuha kung saan-saan, umaasa naman siya, ma-acquit. Di ba? Ganun lang yun. Eto. Sabihin ng tapos. Pero sa bahagi namin, the chances that he will return to the Philippines is after he has been convicted and served sentence. Yun na lang ang nakikita ko. But considering his age,
maybe when he's about 130 years old. 110. Yun yung maximum no? Maximum sentence, tama? Hindi pala 110 years old. 80, Plus, ilan ba? Plus 30, plus 40? Plus 30. 30. 100. 110. Ang hirap sabihin ng tapos. Pero sa bahagi namin, the chances that he will return to the Philippines is after he has been convicted and served sentence. Yun na lang ang nakikita ko. But Yun. Kaya ako magulo ng mga boss. Ang hirap po kasi korte, no? Maski na yung may rescue ba yun? Yung pumatay doon sa dalawang mag-ina ba yun? Close range, may baril niya, bumigay, Nagkaroon pa rin na abogado yun. Pero yun, nagpakamatay yata yun. Yung Nuesca ba yun? Diba? Napanood niyo ba yung pulis? To. Yung pulis na may sapak sa ulo. Who went viral for his politically charged video questioning the arrest of former President Duterte is being sued by the Philippine National Police. That story from Michael Delizo. Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. This video of patrolman Francis Steve Fontillas of the Quezon City Police District has since gone viral after threatening to defy President Ferdinand Marcos Jr. He strongly opposed government's cooperation with Interpol to arrest former President Rodrigo Duterte and bring him before the International Criminal Court. He also vowed to disobey orders that go against his principles. Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya, kahit tanggalin niya akong pulis. Because of these statements, Fontillas is now facing inciting to sedition raps. Kinasuhan na po kahapon ng QCPD itong si Patrolman na Francis Fontillas pagkatapos pong maidokumento yung mga post po niya sa kanyang social media na nagpapahayag na i-overthrow po niya di umano itong gobyerno. According to the PNP, Fontillas joined the police force in 2021 and underwent treatment in 2023 after reportedly displaying erratic behavior and mood swings. He was assigned to the district personnel and holding admin section of the Quezon City Police District on February 20. Since March 6, he has not reported to work. On Monday, Fontillas appeared at the NCRPO headquarters in Taguig for a neuropsychiatric evaluation to assess his mental fitness to continue in service. Dapat po talaga yung mga kapulisan, mga friend, talagang sinasala ho talaga yan bago tanggapin Batang-bata yun. Patrolman pa lang pala. Pero wala raw siyang pakialam, hindi raw siya pwedeng utusan ng presidente ng mali. Ito namumula ako, mga friend. Tayo. Pero kinasuhan ng inciting to sedition, diba? Paano yung yung si Dado ba yun? Yung madaldal na official daw siya, army ba yun? Oo, na walang ginawa kung hindi magdadaldal din na mahigit pa dyan Ba't yun? Di pa yata nakakasuhan yun. No? Kinasuhan na ba? Kinasuhan na yata ni General Torre, no? Pero wala pa yatang nangyayari. Di ba, mga friend? Pero may kaso na, kinasuhan na. Meron pa yung mga official na kay Duterte, na vlogger ni Duterte na mga nasa military. Di ba? Dapat yung pagkakasuhan na rin yun, di ba? Ito, mas malupit yung mga kaysa dito. Di ba, mga boss? Kung tutuusin talaga, mga friend, itong mga ganitong klase, talagang dapat sinasala mabuti. Kung anong klase pagkatao meron itong pulis na mga ganitong pulis, no? Pero hindi lang yun. Dapat pati mga politician dadaan sa neurotest din kung may sa utak, may tama. Tsaka dapat, tawag dito, pag may record ng pagnanakaw, hindi na tinatanggap ng COMELEC bilang aplikante. Diba? O kagaya yan. Mag-a-apply ka ng pulis. Hindi ka tatanggapin ng pulis kung hindi ka graduate ng criminology. Diba? As much possible, graduate ka ng criminology o college graduate ka.
bago ka makapag-apply ng pulis. Samantalang sa gobyerno, maski hindi ka nakapag-graduate, pwede ka, Panginoon. Di ba? Fair ba yun? Dapat mas mahigpit ang gobyerno natin sa mga aplikante para maging government, sinasabing tawag dito, public servant ng bansang Pilipinas. Di ba? Dapat talaga salang-salayan, especially sa Senado at Kongreso. Di ba? Dapat salang-salayan mga aplikante na yan. Kasi ang lalaki ng sweldo niyan. At sa maniwala kahit sa hindi, ang tawag po sa mga yan ay honorable. Yeah. Ewan ko. Itong Comelec kung ano sa totoo lang. Dapat po talaga, yan na ho, dapat baguhin. Yung mga aplikante para maging public servant na mga mamayang Pilipino ni Juan de la Cruz. Dapat ho, itaas naman yung kwalifikasyon. Puta na naman. Taki mo, senador? Si Kimo, number 1 senador. Bakit? Ayan na, papasok na sila, oh. Bumtarat-tarat, senador. Dahil marunong tumulong. Kwalifikasyon ba yung pwede ka senador pag tumutulong ka? Ang ina, gagawa ka ng batas eh. Diba? Tumutulong, diba, yung mga may mga sangay ng gobyerno tayo, yung mga DSWD o mga tumutulong sa mga mahihirap, mga ganyan, PhilHealth o whatsoever, di ba? Pero Senado, kung mo tumutulong ka na, sige mo, ewan ko ano niya, nag-number 1 yan. Kumili ko talagang dyan. Kasi sabihin natin, tanga yung botante. Pero kung wala namang maibobotong bugok, hindi ho mananalo. Mantaki mo, si depektibo, o senador, ang tinatakbo. Inaamin naman niya na hindi ako abogado, hindi ako inhinyero, ako ay artista. Puta. Ako ay sip-sip kay Digong. O, diba? Mga ganun lang puta. Ano na yan, mga pre? Talagang wala ho. Pag hindi ho nagbago ang kwalifikasyon ng isang public servant na mag-a-apply sa mga kay Juan de la Cruz, wala akong mangyayari. Wala akong mangyayari. Mabuti sana kung maging senador sila, hindi sila tatanggap ng sweldo. At yung ipangangako nila sa bayan, total, wala naman kayong alam, hindi naman kayo gagawa ng batas, kundi tumunganga lang kayo dyan sa Senado. Huwag na kayo tumatanggap ng sweldo. Total, ang sinasabi nyo lang naman, tutulong kayo, di ba? O di yung sweldo nyo, itulong nyo na lang. Pangako nyo lang na ako ay isang artista, na hindi ako abogado, pero tandaan ninyo, under oath, hindi ho ako tatanggap ng sweldo. Yun hong aking sweldo, ibabigay ko ho diretso sa mga mahihirap. May pwede ka siguro manalo, boboto ka namin, ganun. Dahil mababawasan ng, magnanakaw, itong pasosweldohin ng gobyerno. Ba, mga pre? Kawawa talaga itong bansang ito. Totoo lang. Bagay ako lapit naman na din tayo. At least tayo kumakain 3 beses ang araw. No? Tsaka yun nga, nakakalapit naman tayo sa mga PhilHealth o nakakatulong naman sila. Pero hindi sa senador. Pero dito, nakakalapit ka sa mga mayor dito, sa lokal, hindi ka ng tulong, bibigyan ka nila. Nangyari sa amin ng asawa ko. Punta ako sa congressman. Ipirma siya na sagot ko yan. Ba? Yun lang yun. Pero sa senador, hindi ako lumapit sa senador.
para humingin tulong. Wala, tutulong sa iyo, senador. Gagawa nga silang batas, di naman nila obligasyon yung tumulong. Tagagawa silang batas. Merong departamento ng gobyerno na para sa pagtulong. Di ba? Oh, puro bugok, di ba? Nahanap ko yung interview ni Carmina Constantino kay Bato. Oo, napanood ko kanina eh. Magbibigay tayo reaksyon. Galit na galit si Bato. Oo. Bukas makita ko na yung napanood ko kay Nyolo eh. Nyolo, galing yung Nyolo mga boss. Ay, mag-collab na po tayo. Oo. Bukas meron ako topic maganda ha. Singit ko lang ho itong kay Justice Remulla. Siya ho tumayong parang OSG ng gobyerno. Ayaw niya ito. Si Gibara, oo. Siya pala, yung Gibara nag-inhibit daw ito. Ayaw niya. Kaya si Justice Remulla na sumagot doon sa petisyon nung magkakapatid na Duterte ng habeas corpus ba yun? O ito. Ang OSG po ay nag-recuse doon sa pagsagot dun sa mga petitions ng Duterte siblings. Ang DOJ po ang sumagot na po para po sa gobyerno. Yes. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot. At okay na. Nabigyan na namin yung comment namin kahapon. Sir, anything that you'd like to highlight dun po sa reply? Ano po ba yung gusto ninyong maintindihan po? Hindi na. Hayaan na natin. Yung dokumentong binigay namin, sapat na yun para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Sir, medyo tungkol din sa ICC po ba, may we know kung ano po yung sinabi ninyo about ICC and Interpol? Kasi yun po yung... Hindi yun ang issue ron. Ang issue ron naman habeas corpus eh. We answered it already. Sinagot na namin. Pero sir, kakayanin pa na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun eh. Tapos na yun. So, it's a done deal already. So regardless sir dun sa decision? May hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So we rely on that. So sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na finali? That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya na mahaharapin niya yung charges. So, I think that he has repeated that to all of us. Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya, kahit sa ICC. Kaya yun na yun, ando na siya. So may we know sir, ano yung prayer niyo po dun sa comment na i-dismiss po ba yung petition for... The Recipsa Loquitur, the thing speaks for itself. Whatever we submitted, that's it. That's it. Sir, I will not speak about the comment because it is in court right now. Sir, on the Solicitor General nga po na nag-refuse, nakausap po ba niya? It's personal to him. I have no comment on that. Task Force PJK po. May update po sa Task Force PJK. Tuloy-tuloy yun. We've been doing our work on the EJ case. It's slow grinding police work no enforcement work that we have to dig up because the records are not complete. We just have to recreate many of the records and many of the things that happened. Sir, maka-apekto ba yung ICC conviction sa mga local cases po regarding those? You cannot try the person naman twice for the same act. So, iba yung sa ICC, iba yung dito. Iniiwasan natin yun. Hindi natin gusto isabayan. Kasi kung isa ng jurisdiction ng naghihir ng isang bagay, huwag na natin ulitin. Kasi double jeopardy yun. Hindi makatarungan yun. We just want justice. Sir, may mga lumalabas po na posible parang ibang pang mga pangalan na baka ipapares susunod. Would the same scenario happen? Hindi ko alam eh. Speculative pa rin yan. Speculative. Sir, medyo divided. Merong mga
pro, may anti, marami po mga sinasabi about the issue. What do you want them to understand? Lumabas na tayo, we should remain, as a country, we should remain united in the spirit of justice. We just want justice to be done to all concerned. Whether they were victims or they are the ones who perpetrated injustice, then let justice be done. Yun naman, that should unite us as a country. Gusto natin lahat ng hustisya. Diba? Okay, salamat ha. Tsaka yun nga yung mga friend. Ba't ba, kung wala akong kasalanan si Digong, may lulusot siya ni Koopman, ha? Di mabuti, di ba? Kung kaya siya ilusot ni Koopman, maski na inaamin niya na siya talaga nagpapapatay, tsaka maski na minura-mura niya yung ICC, di magaling si Koopman. Di ba mga boss? Mag-collab na tayo mga friend. Librado Dubigo, shout out. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Karaoke. And to all warriors, blessed Tuesday morning. Sa dami ng mga fake news, pero hindi yan lulusot dito sa Roque Avenue. Di ba ga, Karox? Joey Tobilea, shout out. Mamerto Jr. Salonga, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Hello, Akira Milu, shout out. Sabi ni Kalat ni Baya ulit, mag-ingat kayo kay Mr. Depektibo, baka kayo ay mabayo. Patay tayo dyan. Fernando Domingo, shout out. Maging kakosa niya, tatay niya. Malamang. Chupiso Bunao, shout out ha. Good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Kuya, kamusta po sa loving wife mo po? Naku, nawa nga po ay doon na hulihin ang nanay ng tukhang at pati na rin ang iba pang sangkot sa war on drugs na tukhang. O, diba? Natin alam ha. Pinauuwi na siya ni Digong. Ayaw niya pa eh. Sige. Noel Tenko, inatake na ng isang abogadong sinungaling. Stress na. Joey Tobileha ulit. Robin Padilla, akala mo abogago ang dating. Hindi pwede. Haba ng balbas eh. 3JC Hope, shout out ha. Joselito mabait. Welcome to the club. Ingat, dobling ingat BBM. Mga satanas at traidor ang kalaban. O, diba? Yung pa isang option nila kailangan matigok yung inutusan ni Sara na pumatay kay BBM, dapat ma-accomplish niya yung kanyang misyon. Anyway, yun nga, pag swerte, wag naman sana, di ba? Presidente, puta. Wala na bang option talaga sa totoo lang. Lalo na, nandyan na, pabaho na ng pabaho. Di ba? Itong sobra ng baho nga eh. David Alin Mendoza, shout out. Pero yun nga mga friend, pag diniinan ng administrasyon ni Bongbong to, ubos to. Para haba-habang investigasyon to, totoo. Oo. Pero yun nga, daming pera, no? Ang dami ng kwarta, halos yun. Mga general, mga matataas na opisyal ng gobyerno, puta, nape-payroll eh. Diba? Pati korte, nayayari eh. Diba? Bukas magpagkwento tayo. Kay Atty. Claire Castro. Hindi sayang ang sweldo niyan, si Atty. Claire. Oo, laking bagay kay Bongbong niyan. Sus, Mario Jose. Siya talagang wala pa naman si Atty. Claire sa talagang siya na sumasalubong sa mga fake news ng Duterte, di ba? Sana gabayan ka ng Panginoon, Atty. Claire. Hindi kaya pumasok si Kapersi sa pagkatao ni Atty. Claire. Mas matindi pa eh. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Nakakatakot po ang babala ni Mr. Las Cañas para kay BBM. Sa bagay po, sa itsura ng mga Duterte ay talagang mga traitor sila. Kaya nga siguro, ang dasal nila ngayon ay may mangyari kay BBM para sa Sara Jean Potpot na ang papalit sa kanya. Anong dasal? May inutusan na nga si Sara na para patayin yan eh. Di ba? Kaya dapat si BBM talagang, Rhea Manampan, shout out. Huwag niyang biruin yan.
Lalo na po ngayon, hinaras po ng mga DD shit at social media account nung isang judge ng ICC, lalong nabaon na ang kaso doon si Digong. Totoo nga, di ba? Kaya laki nang naitutulong ng DD shit kay Digong, no? Lalo siyang nakakabuhay-buhay. Ernesto Sesma, shout out. Mike, Michelle, Edwin, my friend, shout out, ha? Pastor Jun Lagon, shout out. Rehan Manampan, oh. God bless po, Sir Rox at ang family mo. God bless, Rhea Manampan. Dan Bartolo, shout out. Matagal nang minalas mga yan. Dinaan lang nila sa pasigaw-sigaw tulad ni Bato. Laughing in the outside, crying in the inside. Laan yan. El Mundo Cheng, shout out. Pre, hindi malayo 100% si Sara ang isa sa siyam dahil noon mayor pa siyam marami na rin siyang pinapatay at sabi pa niya dapat ibaon ninyo para malinis yan. At sabi niya kay Las Cañas, yun nga, palalabasin lang nilang missing, hindi patay. Joel Molina, shout out. Kahit anong galing ng abogado ni Duterte, kung sa posporo pa rito lang yan. Ewan ko mga abogado, no, kung minsan. Abogado, minsan, maski yata si Satanas, pagtatanggol nito mga to, maski basta't may pambayad, di ba? Wala kang may pagmamalaki sa pamilya Duterte. Lahat may mga tato, mamamatay tao, magnanakaw, adik, mga sinungaling, drug lord, at hindi alam ng mga tangang at bobong mga DDS, di ba? Alam nila, pero yun nga baka nagkakaroon sila Mundo Cheng rito, hoy Ipe, medyo nananahimik ka yata. Anong dahilan? Bakit nakamina ka na ba ng isang milyonarya, ha Ipe? Talaga to si Ted, ay si Edmundo, oh. Baka 2 birds in 1 stone pa yan, ha? Ted, shout out Ted. Malamang na malamang, Karoke, kasama si Sara sa listahan ng ICC. Kung babagal-bagal si Escudero, baka maunahan pa ng warrant of arrest ang impeachment nito. Ang masasabi ko naman sa mga sumisigaw ng Duterte ay sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Pero walang amin. Baka magkatotoo, mahirap na. Mundo Cheng, oh. Ang dalawang hustler na gold digger na minero, malakas ang radar kung saan ang ginto. Di ba Kimo at Ipe, parang may pinag-uusapan, ha mga pre. Ay, mga kumakalat yung mga picture nito si Kiti-Kiti, mukhang pasexy ito si Kiti-Kiti, mga boss. Delikado ka dyan, Brad. Ading, ha. Sherry Jaser, oh. Posible talaga nakasama si Sara Carok sa siyam na akusado. Kasi sa mga testament ni Mr. Las Cañas, sobra talagang abuso ang ginawa nilang mag-ama. Kapag binalikan ka ng masama mong ginawa, gagapang ka talaga ng parang ahas. Kakilakilabot na sinabi ni Mr. Las Cañas at Mr. Matabato, bagay na sa kanila ang mga magtusa sila. Diba? Elizabeth Scare, shout out, ha. Good evening, Karox. Ewan ko lang kung maisasama yang si Sara sa kaso ni Digong sa pinatupad na batas ng tukhang. Pero kung talagang involved siya dyan, isama na din niya sa ICC para magsama na sila doon. Malamang kasi wala namang ibang humahawak kundi Duterte, mayor si Duterte. Mamaya pag hindi na pwede si Sara naman mayor, di ba? O, ganun eh. Isaac Page, shout out. Tama ka, Rox. Sana hindi minamaliit nila BBM ang kakayanan ng pamilyang ito. Gumawa ng masama, nagbanta si Fiona. O, di ba? Oo nga eh. 3JC Hope, shout out. Sa palagay ko naman, hindi yan minamaliit ni BBM. Bawat banta sa kanila, bawat tira sa kanila, pinag-aaralan yan ng mga Marcoses. May mga staff yan na nag-a-analyze ng mga ganyan. Pinaghirapan ni BBM na makaupo sa Malacanang. Inabot sila ng 30 years na paghintay tapos sasayangin lang nila. Madalas ko nang sinasabi kay Sir Rox,
na maling-mali si Digong sa pag-asabing weak si BBM. Actually, kabaligtaran, witty si BBM samantalang bold o hayagan naman magpakita ng tapang si Digong. Yung mga akala mong matapang dahil sa sama ng bibig, hindi naman pala matapang. Totoo yan, 3J Shop ka. Ha? Shirley J. Zero. Si Bato Karox, bato yan. Walang konsensya at manhid. Baka nga bato eh. Basta yung sikmura niya ay busog at bulsa niya. Wala yang pakialam sa mga biktima ng EJK. Bukas pag yung ganda yung niya, interview niya kay Carmina Carmina Constantino po, galit na galit ang bugok. Sa totoo lang, bugok talaga. JNL, shout out. Salamat naman Panginoong Hesus at normal na ang BP mo, Sir Host. Oo nga. Maganda pala yung bawang. Yung bawang na hilaw. Kaya lang tapos yung mga tubig. Zone Radar, shout out. Tama. Andyan na si Bato. Zone Radar ulit. Si Gibara, Aguirre, Bato, Bongo, marami sila. Teresita Emperador, shout out. Tugma yung sinasabi ng nagreklamo kay Kibuloy na madaming ang baril si Kibuloy na kinukuha ni Digong at Sara. Di ba? Kasi matagal na si Las Cañas sa kanya 20 taon mahigit ba naman po siya, 34 years in service. Kaya alam na alam ni Las Cañas kung ano ang Duterte. Milencio Felipe, shout out. Kanya dagli-dagling dagli-dagling umuwi kasi madali na lang siyang maaresto sa Hague. Telma Promosa, shout out. Thank you so much, sir, to replay that interview. Please keep replying to hear the public regarding on who is Duterte. Diba? Bukas, meron pa siya. Drisi Lianes, shout out. Justin Casquete, shout out. God bless our President Marcos, our country, and the Filipino people in Jesus' name, sabi niya. Androni Cordora, shout out. Ipapasok na lang siya sa ICC. Dapat magbalik na talaga tayo sa ICC. Sama mo na kaya, Garcia, sama mo na kaya yung pabor ba kayo sa magbalik ang Pilipinas sa ICC sa darating na eleksyon? Sama mo na sa balota, di ba? O kaya libisito. Let the people decide kung gustong bumalik sa ICC o hindi. Sa ICC na kasi tayo putik yan. Ito namang si Halimaw, kung siya nakakasuhan, ba? Umalis sa ICC. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss, ha. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out, ha. Eman Escalona, anak, shout out. Impong Basyang Team Tia Deli po. Sumasahing papawid at bumabati po ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko po sa topic mo po today, Sir Rox, sa llamado po tayo pupusta, Sir Rox. Siyempre, doon po tayo sa may kredibilidad. Ang sinasabing pagpapatunay at di po puro kasinungalingan tulad ng kay Tambalustay. Maliwanag po sa sikat ng araw ang mga patunay at mga buhay na ebidensya na klarong-klaro po ang mga resibo. Kaya kung ako po si Ingkong, kalmatik na lang po dapat, di na maitatanggi, Sir Rox. Nginig to the max na talaga naman po siya ay isang dakilang duwag. Totoo, matapang lang po silang lahat. Dahil sa mga sundalong kanin nakapaligid sa mga bayarang alipores. Pero Sir Rox, parang wakasan comics lang po yan. Dumating na po ang takdang panahon
sa mga mandarambong na abusado, it's payback time. At dapat lang magbayad kung sino ang may utang. Huwag nang magbait-baitan pa si Madam Hutustay. Totoo. Dito po nagpapatunay si Rox. Hindi po natutulog ang Diyos. Totoo yan, friend. Dapat po talagang kalusin na ang umaapaw na salok. Tama na, sobra na. Dapat bitayin na. Buhay ang inutang. Buhay din dapat ang kabayaran. Magtika at magsisi at magpakumbaba po dapat sa Diyos. Parang gulong lang po yan, Madam Buhaya. Ano po? Kayo ngayon ang nasa ilalim, kaya tantanan na ng pag-iinartikit, buwisit ka. Walang bibili at maniniwala sa lako mo. Chupi, layas, kinam, buwisit. Kahit naman ulo, high blood din na naman to si Tia Deli. Mary Grace Santos, shout out. Good morning, Kuya Rox. Pa-shout out lang na lang. Salamat po. God bless po sa lahat mga kawaryo. Shout out, Mary Grace Santos. Kena, shout out. Buti na lang po. Buti na lang. Pina lang umaksyon ng mga kasapi ni Ferdinand Marcos kasi nga, di ba, ipapapatay si Ferdinand, kaya gising kayo mga kababayan, doon tayo sa tama lang, kasi bandang huli, mauubos talaga ang mga Pilipino. God bless us all, di ba? Ang inaantay ko, friend, yung sinasabi nito si Sara Duterte, na God save the Philippines. Putang ina, may laman yun. May laman talaga yun. Parang pag na, ano raw yata siya, pag na-impeach siya, na-convict siya, God save the Philippines na lang daw. Puta. Melchor Urolpo, shout out. Doble kasalanan ni Inday Lustay pag nagkataon. Doble kamalasan pala. Lorna Relano, shout out. Karma na yan, sabi niya. Prince Sherwin ulit oh. Dagdag comment ko lang po, Sir Rox, para kay Madam Buhaya. Hoy, tabachuchay. Wag kang mag-inarte na kunwari mabait ka at inosente ka, no? Hoy, tantanan mo kami. Wag mo kaming paglakuan ng tinda mong bilasa at nakakasuka. Di bagay sa'yo ang magbait-baitan at magmukhang inosente. Totoo, Kahit saan ka umarap, talikod, paligid, paharap, isa kang pusakal na mandarambong. May sungay sa harap at likod. Kapal talaga ng apog mo. Ang tibay na sikmura mo, no? Nakakatulog ka pa ba talaga dyan? Nabuisit ka. Buisit kang yawa ka, isa kang mabahong burak at putik na nambalahura sa sambayan ng Pilipinas. Totoo yan, Prince Sherwin ka. PJC po. Si Rox, palagay ko sa siyam na maiwaran pa na ICC, isa doon si Sara. Nasabi kasi ni Bato, yung nagsabi na si Sara ng mother of Tukhang, natural na report na yan sa ICC nung pang 2017. Totoo. Kaya malamang kaya sabi nila, umuwi ka na, baka hindi ka na makauwi. Minamalas-malas ka talaga, doble-doble, di ba? Si Rox, para sa akin, pabor sa both sides ang pagka-aresto kay Digong. Pabor sa kanya kung wala talaga siyang kasalanan. Yun nga. Ay makakauwi siya ng Pinas nang walang kagalos-galos. Kung mapatunayan namang may kasalanan siya, mabibigyan ng katarungan ang mga biktima. Yun nga sabi rin ni Attorney Claire Castro, di ba? Sila mismo ang nagsasabi noon kay Dilima na pag walang kasalanan, walang dapat ipangamba. Yun nga, ang gagi mga puta, mga abnormal, mga bobo, mga abnormal. PJC ulit to. Rox, may isang pulis dyan sa Pinas na mga Duterte, nakita ko sa TV Patrol. Hay, nako, kapag pumasok ka sa PMP, hindi pwedeng bias ka kahit nakarapatan mo ito. Dapat sinasatabi ang mga ganyang karapatan kasi ikaw ang nagpapatupad ng batas.
Pwede daw siyang hulihin, pwede raw niyang hulihin si BBM kung wala sa serbisyo dahil pulis daw siya at presidente lang si BBM. Aray ko, pag DDS talaga wala na sa hulog. Hindi, may katok. May katok. Hindi pa tinanggal, alam na nga nila may katok. Lorna Arellano, itong pulis nito, lakas ng tama sa utak. Yung nga may tama, pina-check up na nga, pinabalik pa talaga itong mga PNP na to. Dapat pag nanggaling sa mental, wag niyo nang yan na naman, malala na naman siya. Francis Villegas, shout out. Downfall ang mga kampon ng demonyo. Kunwari nasa Netherlands para hindi halata. Shout out sa mga Ilocano dito sa Bay Area. 3J Shop ulit Ang Diyos na ang kumilos, Sir Rox, para makamit ng mga biktima ng hustisya nang hihingi sila ng dasal. Paano sila ipagdadasal? Hindi naman sila naniniwala sa tunay na Diyos. Totoo. Hindi, papagdasal nila sa demonyo. Yung Diyos ng demonyo, di ba? Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Talagang walang utang na di pinagbabayaran. Nakikita ni Lord ang ginagawa ng kanyang mga nilikha. Kahit hibla ng ating buhok, alam niya. Kaya sa ating sama-samang panalangin, dininig niya yon. Amen. Thank you, Lord. God bless the Philippines. Manalig at magtiwala tayong lahat na makakamit ng mga biktima ng EJK ang hustisya sa tamang panahon. Totoo yan. Ito. Lynn C. Vicente, shout out. Mag-amang sobra ang evil nila. Imbis iligtas ang taong biktima, yung pala, mamamatay tao sila. Totoo. Ted. Nagyabang agad kasi si Roque. Sabi niya hindi siya makakauwi ng Pinas dahil ipagtatanggol daw ang kanyang presidente na nakakulong sa ICC. Ngunit sinipa daw ito ni Kaufman. Sabi ni Kaufman, ayaw daw niya kay Roque dahil bukod sa mayabang, si Roque ay Roque pa. Malamang magkagulo lang sa ICC hearing. Totoo. Emily Haga, shout out. Kasama si Sara Duterte. Sabi niya. Julito Robilo, shout out. Bring back Harry Roque. Pinas, digong stay in Netherlands. Totoo. Lorna Arellano ulit. Isama na yan si Pusit Sara. Diba? Julito Robilos ulit. Brother Roque, baka gusto mong bumili ng... Bumili o may bayar ka ba? For sale jet ski for good. Nasa Pinas ang may-ari. Nasa Netherlands na. Gago Glory Mine, shout out. Nakakilabot na revelasyon ng mga sir na ito about sa mga Duterte. Kaya dapat lang pagbayaran nila lahat ang mga ginawa nila. May hangganan lahat ng kasamaan ng ginagawa ng isang tao at hindi natutulog ang Diyos. God always works in a perfect timing at tama lang sa panahon ngayon para hindi mapunta sa masamang administrasyon ang bansa natin. After PBBM's term, mabuhay ang mahal na PBBM at mabuhay ang bagong Pilipinas. Mission accomplished mga boss. Sana pag hindi ako inantok, di makapaisa pa tayo mamaya. Pag-usapan nun natin. No? Si Guevara, Guevara, sabi ni Atty. Claire Castro, ikaw na raw ang mag-rate sa sarili mo. Kung karapat-dapat ka pa ba dyan sa pwesto. Magandang hapon po mga boss. God bless.